HVAC or heating, ventilation, and air conditioning refers to the systems and technologies used to control indoor climate by managing temperature, humidity, and air quality. This system is essential for providing comfortable and healthy indoor environments in homes, commercial, buildings, and industrial facilities. Heating involves systems that warm indoor space during colder weather. Heating systems aims to keep indoor spaces warm, ensuring comfort and protecting against cold water. So, ventilation refers to the process of exchanging indoors and outdoors air to improve indoor air quality. It helps remove contaminants like dust, smoke, or odors, while controlling moisture levels. Ventilations can be achieved through natural means like windows or mechanical systems such as exhaust fans and air handling units. AC or air conditioning primarily used for cooling indoor air in warmer months. AC systems remove heat and humidity from the air, creating a cooler and more comfortable environment. Thermal comfort and its factors. Thermal comfort is the state in which individuals feel satisfied with the surrounding temperature without feeling too hot or too cold. It's influenced by a combinations of environmental, personal, and situational factors. Achieving thermal comfort is a primary goal of HVAC systems at it impacts occupant health, productivity, and overall satisfactions in indoor spaces. Air temperature of the room. Parang ito ang pinakadirektang kadahilanan na tumutukoy sa actual na temperatura ng hangin sa nakapaligid na kapaligiran. Ang masyadong mataas o masyadong mababang temperatura ay maaaring lumikha ng pagka-discomfort. Air movement inside the room. Ang paggalaw ng hangin ay maaaring pahusayin sa ginhawa at sa pamamagitan ng pagtaas ng pagkawala ng init mula sa katawan. Ang banayad na daloy ng hangin ay kadalasang nakakaapekto sa mainit-init na mga kondisyon, habang ang masyadong maraming daloy ng hangin sa mas malamig na mga kondisyon ay maaaring magdulot ng kakulangan sa ginhawa. Wet bulb temperature. The related humidity within the room air. Ang humidity ay nakakapekto sa kung gaano kadaling palamigin ng katawan ang sarili sa pamamagitan ng pagpapawis. Ang matataas na antas ng humidity ay ginagawang mas mahirap para sa pawis na sumisingaw at humahantong sa pakiramdam ng init. Sa kabaligtaran, ang mababang humidity ay maaaring magdulot ng tuyong balat at kakulangan sa ginhawa sa paghinga. The next one is room activity level. Ang mga tao ay bumubuo ng init sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad. Ang mga mataas na antas ng aktibidad ay nagpapataas ng produksyon ng init sa katawan, habang ang mas mababang antas ng aktibidad ay gumagawa ng mas kaunting init. Kaya ang isang aktibong tao ay maaaring makaramdam ng mas mainit kaysa sa isang taong nagpapahinga lamang. Next one is materials used in the room. Occupants' clothing. Ang antas at uri ng damit na sinusuot ay nakakapekto sa kung gaano karaming init ang napapanatili o nawawala sa katawan. Nakakatulong ang makakapal at nakaka-insulating na damit sa pamamagitan ng init sa malamig na kapaligiran, habang nakakatulong ang manipis o preskong mga damit sa mas mainit na kapaligiran. Surface temperature of the room. Kasama sa radiation na temperatura ang init na ibinubuga mula sa nakapalibot sa mga kapaligiran tulad ng mga dingding, sahig, o bintana.
Kung ang isang silid ay may mas maraming init o malamig na nakapalibot, ang mga tao ay nagiging mas mainit o mas malamig anuman ang temperatura ng hangin. Heat transfer. Conduction. Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng direktang contact. Kapag naglagay ka ng isang metal na pot ng tubig sa isang pinapainit na stovetop, ang init ay dumadaloy mula sa burner patungo sa metal na ibabaw ng metal pot. Bilang isang mahusay na conductor, ito ay direktang naglilipat ng init ng tubig sa ilalim ng metal pot. Convection. Ang paglipat ng init sa pamamagitan ng paggalaw ng mga likudo o mga gas habang umiinit ang tubig sa ilalim ng metal pot, ito ay nagiging hindi gaanong siksik at tumataas habang ang mas malamig at mas siksik na tubig ay lumulubog. Radiation. Ang paglipat ng init sa anyo ng mga electromagnetic wave tulad ng infrared radiation. Kung gumagamit ka ng gas stove, ang apoy ay naglalabas ng infrared radiation na direktang nagpapainit sa metal pot bilang karagdagan sa pagdadaloy nito. The next one is thermal comfort in HVAC system. Comfort zone. Ang pagkamit ng comfort zone ay mahalaga. Ang mga HVAC system na gumagana sa loob ng zone na ito ay nakakatulong na mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya, mapabuti ang kalidad ng hangin sa loob ng bahay at magbigay ng komportableng kapaligiran na nakakatulong sa kalusugan. Next one is limitations of the comfort zone. Ang mga limitasyon sa mga kagustuhan sa personal na kaginhawaan at ang epektibong pamamahala ng HVAC ay kadalasang nagsasangkot sa pagbabalanse ng kaginhawaan, kahusayan sa enerhiya at kakayahang umangkop upang isaalang-alang ang mga pagkakaiba-iba nito. Air quality. Ang thermal comfort at air quality ay may magkaugnay na layunin at ang pagbalanseng temperaturang sa sariwang hangin at malinis na hangin ay nagsama-sama upang lumikha ng mga kapaligiran na nagtataguyod ng pagiging produktibo at para sa kalusugan sa mga nakatira nito. Acoustic comfort. Ang acoustic comfort ay tumutukoy sa kontrol ng mga antas ng tunog upang maiwasan ng ingay at partikular na dito ang mahalaga sa mga tahimik na kapaligiran tulad ng mga opisina, paaralan o tahanan. Vibration and noise control. Ang pagpapabaya sa ingay at pagkontrol ng vibration ay maaaring makaapekto ng malaki. Ang ingay sa background mula sa mga HVAC ay maaaring makaapekto sa kasiyahan ng mga nakatira at maging ang pagiging produktibo dito. Lalo na sa mga nakapaligid tulad ng mga opisina, paaralan o mga pangangalagang pangkalusugan. So, yung load and comfort below po, ito po yung mga external factors po na nakaka-apekto sa comfort po. So, yung una po is yung seasonal changes. Ang temperatura po sa labas ay nag-iiba depende sa panahon. Maaaring mainit tuwing tag-init at malamig tuwing tag-lamig. Dahil po dito, ang mga pader po, bintana at kisame sa labas ng bahay ay nakaka-apekto sa init o lamig sa loob ng silid. Halimbawa po, sa tag-init po, mabilis pong umiinit dahil po ang init po sa loob ay sa labas po pala is pumapasok po sa loob sa pamamagitan po ng mga pader pati po ng bubong po. Tapos po sa taglamig naman po is maaaring lumig ang loob ng bahay ng silid kung hindi insulated ang pader o bintana. Sa tamang pagpili naman po ng mga materials sa pader at bintana ay nakakatulong upang makapanatili ang tamang temperatura sa loob ng bahay. So, nasunod na po is yung window and solar heat. Ang bintana po
ay nagpapasok ng sikat ng araw sa loob ng silid, nagdadala ng init lalo na kapag mataas ang sikat ng araw po. Halimbawa po kapag nakaharap ang iyong bintana sa silangan po, dahil po ang init po ay kadalasan sumisikat sa silangan. Madalas na umiinit ito tuwing umaga dahil sa direktang sikat ng araw. Ang init na ito ay maaaring magdulot ng discomfort sa mga tao. Kaya ang paglalagay po ng mga kortina o mga blinds ay nakakatulong sa pagpigil po ng labis na init. Maaaring gamitin din ang mga window tint, UV protected glasses po ng mga bintana upang mababawasan ang dami ng init at pumapasok. Sa tama pong pagkontrol ng init mula sa araw, mas magiging komportable po ang loob ng silid. Tapos, yung sunod naman po is yung occupants and equipment. Ang presensya po ng mga tao sa loob ng isang silid kasama ang mga appliances na ginagamit tulad ng TV, ilaw at iba pang gamitan kagaya ng mga ref ay nagdudulot po ng karagdagang init sa silid. Halimbawa po, may isang maliit na kwarto tapos marami pong tao doon. Mabilis po na umiinit po dahil masikip po siya, tapos po pag may mga appliances na po nandun ay nakakadagdag din po siya ng init po. Kaya po, nakatulong po yung mga electric fan, air conditioning, mga aircon po ay nakatulong po upang mapanatiling komportable po ang silid. Tapos yung sunod naman po is yung air leakage. Kapag po may puwang o siwang po sa may paligid po ng bintana o pinto, pwede pong pumasok po yung mga lamig po or init po. Halimbawa po is yung kung may maliit po na puwang sa ilalim po ng pinto, maaari pumasok ang malamig na hangin sa taglamig at magpalamig ng buong kwarto po. Sa tag-init naman po is maaaring pumasok yung init po na hangin ay maaari po pumasok is magpapataas po siya ng temperatura ng silid. Sa pamamagitan po ng paggamit ng weather stripping at sa mga bintana at pinto ay nakakatulong at maiwasan ang pagtagas ng hangin at makontrol po ang klima sa loob ng silid. Sa ganito pong paraan, mas madali pong mapanatili ang tamang temperatura sa loob po. So, yung example is yung moisture. Ang moisture po, yung halumigmig po sa Tagalog is nagagaling po siya ay sa mga action po tulad ng pagliligo, paggamit po ng shower at pag-evaporate po ng pawis ng mga tao. Dahil po dito, pagkatapos mong maligo, napapansin mo na nagiging foggy po or may mga nagiging malabo po sa loob ng banyo. Dahil po ito sa moisture. Ang mataas po ng moisture ay maaari magdulot ng discomfort o maging dahilan po ng amag po sa paligid. Kaya mahalaga po may exhaust fan upang tanggalin ang sobrang hangin at yung mga moisture po. Ang pag-manage po ng moisture ay mahalaga upang mapanatili ang kaginhawaan at kalinisan po ng kwarto. So yung last po, yung 6 is yung ventilation. Ang ventilation po tulad ng paggamit ng exhaust fan ay mahalaga upang alisin po yung lumang hangin at palitan ito ng bago. Halimbawa po kapag nagluto ka ng pagkain, ang mga usok po ay naiiwan po sa loob, pati po yung amoy nito. Sa pamamagitan po ng exhaust fan, natatanggal po ang amoy at ang nanatili na lamang po is yung mabango tapos yung sariwang pong hangin. Lumalabas po sa exhaust fan yung mga usok po. Kung wala pong tamang ventilation po, maaaring magstay ang hindi kaaya yung amoy, pati magdulot po ito ng discomfort. Sa tamang ventilation po, mas komportable at masarap po ang pakiramdam po sa loob ng bahay. Ito naman po is yung managing comfort loads po. Ang lahat po ng salik na ito ay tinatawag na loads at ang HVAC or Heating, Ventilation and Air Conditioning System po ay idinesensya upang kontrolin po ang mga ito. Halimbawa po sa tag-init po, ang HVAC system po ay nagpapalamig ng hangin upang hindi gaano mainit sa loob ng bahay. Tapos po, tuwing taglamig naman po, ito ay nagpapainit upang hindi masyadong malamig po sa loob ng bahay. Sa pamamagitan po ng tamang HVAC system, napapanatili po ang tamang temperature, moisture, pati po yung ventilation sa loob ng bahay. Ito po ay mahalaga upang mapanatili ang comfortable condition sa loob ng bahay para sa mga nakatira dito.
My report is all about air conditioning system na upang masiguro ang maayos na operasyon ng mga air handling units at package air conditioning system po. Narito yung mga hakbang at pangunahing dapat gawin sa maintenance sa air conditioning system po. Ang una po ay suriin ang mga leak refrigerant, maghanap ng mga bakas ng leaks, ng mga langis mula sa leaking refrigerant at gumamit ng leak detection devices kung kinakailangan po. Yan. At suriin naman, pangalawa po ay suriin ang refrigerant dryers. Ang refrigerant dryers po, ito yung nagpapanatili pong tuyo yung loob po ng ating mga air conditioning system po. At tiyakin natin na walang tubig na pumapasok po dito sa ating mga dryers. At kung may mga kahit konting sira ay para po safe ay palitan na lang po natin palitan na lang po natin ito at linisan po ng palagi. Ang padalwa naman po ay evaporators at conditioners. Siguraduhin malinis ang mga ito para sa tamang pag-andar at maayos po yung kanyang pag-andar nga po. Yan, yung sunod naman po natin ay condensate drip fans. Linisin ang mga drip fans para at i-drain lines at palitan ang mga yung mga tablets po nila. Yan po. Ang padala naman po ay suriin ang mga performance ng kagamitan. Siguraduhin tama ang operasyon ayon sa manumanong gabay ng gumagawa po. At kung hindi naman po natin kaya itong ayusin, pwede po tayo mag-hire ng mga professionals po. Ang sunod naman po yung mga motor maintenance. Sundin ang mga recommendation ng para sa ma-maintain po natin ng mga motor, lalo na sa temperature po ng starting system po. Next naman po ay yung nagsimula po ang pag-alala tungkol sa pag-ubos ng ozone layer at global warming noong dekadang 1980. Natuklasan ng mga chlorofluorocarbons o CFCs at hydrochlorofluorocarbons o HCFCs ang pangunahing sanhi ng mga pagkaubusan ng ozone. Ay yun nga po yung CFCs po pati HCFCs. Tulad ng ay nagagamit po ito sa mga air conditioning at refrigerators po, habang ang HCFC 22 po ay karaniwang ginagamit sa iba pang kagamitan po. Parehas po silang nakakasira ng ozone layers, pero mas mababa po ang pagkasanhi ng HCFCs po, at nagiging sanhi ng pagtaas ng UV radiation na nagdudulot ng mga problema sa kalusugan po, na tulad ng mga kanser po sa balat. Bukod dito, mataas din ang kanilang global warming potential po, na nag-aambag po sa pagkabago ng ating pong klima. Next naman po ay environmental implication of CFCs and HCFCs. Ang mga CFCs at HCFCs ay may masamang epekto sa kapaligiran, kaya ang mga bagong refrigerant tulad ng HCFCs ay ginagamit bilang mas ligtas na alternatibo kahit na mayroon pa ring silang global warming potential po. Para sa mga lumang sistemang maaaring i-retrofit o ang mga ito para sa magamit ang mga eco-friendly na refrigerants. Kung hindi ito posible, kinakailangan palitan ng mga lumang sistema na ito ng mas bagong modelo po. May mga regulasyon tulad ng Montreal Protocol na naglalayong alisin ang mga ozone depleting po, substance. Ang pagpapalit ng mga refrigerants ay
nangangailangan po ng mga maingat na pagpaplano po at tamang kagamitan dahil ang ilang bagong refrigerants na ay maaring delikado po ito. Dapat din mayroong refrigerant, monitoring at safety equipment mo para sa kaligtasan sa panahon ng mga pagliliks po. Yun lang po. Two-pipe centralized air conditioning system. Isang system na may dalawang tubo, isang tubo para sa cooling water at isang tubo para sa heating water. Ang mga tubo na ito ay ginagamit para magbigay ng malamig o mainit na hangin sa buong building. Sa ganitong paraan, ang mga tubo ay ginagamit sa magkasabay na oras magbigay ng lamig o mainit na hangin kahit ang mga temperature settings ay hindi maaaring i-adjust ng magkahiwalay sa bawat bahagi ng gusali. For example, isang malaking office na gumagamit ng two-pipe air conditioning system. Kung tag-init ang malamig na tubig ay dumadaloy sa mga tubo para magbigay ng malakas na hangin. Kung taglamig naman, ang mainit na tubig ay dumadaloy para sa magbigay ng init. Three-pipe centralized air conditioning system. Ang three-pipe centralized air conditioning system naman po ay may tatlong tubo. Isang tubo para sa cooling, isang tubo naman ay para sa heating, at isang return pipe para sa pagbabalik ng tubig na ginamit na. Ang system po na ito ay nagbibigay ng flexibility dahil ang bawat bahagi ng gusali ay may sariling control sa temperature. Maaaring malamig o mainit na hangin ang ipalabas depende sa pangangailangan. For example, isang malaking shopping mall na gumagamit ng three-pipe system. Sa tag-init, ang ilang mga bahagi ng mall ay nagpapalabas ng malamig na hangin, habang iba namang bahagi tulad ng mga comfort room o mga place na may heat generating equipment ay maaaring gumamit ng mainit na hangin mula sa heating system upang mapanatili ang comfortable ng temperature. So, dako naman po tayo sa 4-pipe system. So, the 4-pipe system is similar to 3-pipe system, but mas hiwalay po yung daluyan ng cold and hot water pabalik. Dahil mas effective yon, mas kakunti yung energy na kailangan para painitin or palamigin yung tubig na bumabalik. But this is most the expensive option sa central system dahil may dalawang coil sa fan coil unit, kaya mas magastos. So, para mas ma-ensure na maginhawa talaga yung isang room ay gumagamit ng mga thermostat or control devices. Yung thermostat is nakakabit sa dingding or dun sa wall. Ito yung nagko-control sa isa sa mga valve sa fan coil unit. Kapag yung combination thermostat naman, ang gamit, ito yung automatic nitong inaayos kung magpapainit o magpapalamig based dun sa set temperature and sa mismong temperature ng room. Mostly yung thermostat ay para lang sa pagpapainit at pagpapalamig at bihira itong mag-monitor ng fan. Kung wala namang built-in thermostat, may control buttons yung unit na kung saan pwede kang pumili kung gusto mong malamig or mainit sa room, pati na rin sa pagpapabilis ng fan. So, let's discuss about the decentralized system. Ang overview niya is, in terms of cooling functionality, ang decentralized cooling system ay gumagamit ng maliit na refrigeration unit which is may mga parts tulad ng compressor, condenser, evaporator, at expansion valve. The unit installed within the cabinet na nakalabas sa dingding ng kwarto. Ang split system, yung evaporator at fan ay nasa loob ng kwarto habang yung compressor and condenser ay nasa labas or dun sa balcony. Ang condenser is yung gumagamit ng hangin mula sa labas para magtanggal ng init sa loob. Ang evaporator naman is yung nagpapalamig at nag-aalis ng halumigmig ng hangin sa kwarto. So, next is the heating option. First one is the electric resistance heating. Yung ilang decentralized units ay ginagamit yung electric resistance heaters dahil effective siya. It can be expensive at hindi masyadong energy efficient. So, the next one is the heat pump. Yung heat pump yung gumagamit ng parehong refrigeration cycle para sa heating at cooling. So, how does it work?
In cooling mode, yung evaporator ay nagpapalamig ng hangin sa kwarto. In terms of heating mode naman, kinukuha nito yung init mula sa hangin na sa labas at inililipat ito sa loob ng kwarto. So, ang heat pump ay mas matipid kasi dun sa energy compared ang heat pump ay mas matipid sa energy compared dun sa electric resistance heating. So, the third one is the efficiency and coefficient of performance. So, ano nga ba yung coefficient of performance? The COP measures the heat output in BTU kumpara sa energy na ginagamit in terms of watts. Kapag mas mataas yung COP, ibig sabihin mas effective yung system. Then, the fourth one is the performance and maintenance considerations. In terms of climate impact, kapag malamig yung temperature ng evaporator or condenser, it can reduce efficiency. The cooler the temperature at these components, mas kakaunti yung energy na gagawa ng system. In terms of maintenance tips naman, dapat regular na tingnan natin yung temperature ng evaporator at condenser at i-ensure na walang harang sa daloy ng hangin para mas maayos yung performance nito. Lagi din nating linisin yung evaporator and condenser dahil yung dumi at alikabok ay isa ding cause ng pagpapababa ng kakayahang mag-transfer ng init nito. So, the fifth one is defrosting challenges and solution. In terms of frost build-up, in colder temperature, nagkakaroon ng frost sa evaporator na nagpapababa ng bisa nito. Ito ay sanhi ng pagkawala ng init at mababang temperature. In the frost cycle, the heat pump includes the frost cycle na temporaryling binabaliktad ang daloy ng refrigerant para tunawin yung frost at maibalik yung normal operation. In terms of proper defrosting naman, the system must handle the defrost cycle effectively para ma-ensure na tuloy yung operation kahit sa malamig na panahon. So, the sixth one is the evaluating cost efficiency. In terms of energy savings, mas matipid yung heat pump compared dun sa electric heating. Pero yung cost savings ay nakadepende sa dami ng tao dun sa mismong building at sa temperature ng kwarto. Dun naman sa winter considerations, kapag kaunti yung gumagamit ng kwarto in cold weather at mas malamig yung setting ng kwarto, kapag walang tao, maaaring hindi ganun kalaki yung matitipid mula sa heat pump. In terms of vendor estimates, kung papalitan yung old system ng heat pump, vendor saving estimate should be evaluated carefully based on actual usage and operating conditions. Hybrid and other system. The hybrid systems features of both central and decentralized systems with water source heat pumps being a common solution. Itong systems na ito is yung gumagamit ng tubig which is circulating through a cooling loop para magbigay ng init or lamig instead of relying on external air. Ang evaporator or yung condenser ng heat pump ay nakaposition sa loob ng building para mas maging effective. Other characteristics of hybrid systems is yung tubig na ginagamit sa heat pump ay pwedeng gamitin in other function like for cooling refrigeration equipment or act as a shared pipe para sa mainit na tubig at sprinkler system. Ang benefits nito ay nakakatulong in reducing cost. During colder months naman, additional heating can come from a boiler. While in warmer months or kapag tag-init na gumagamit ng cooler tower para mapanatili yung tamang temperature ng tubig sa system. So dahil sa kakayahan nitong mag-adjust sa iba't ibang panahon at gumamit ng isang system in other function, ang hybrid system ay isang cost-effective solution sa mga building. For example, sa isang hotel, yung water na ginagamit sa heat pump ay ginagamit din para magbigay ng init na tubig sa shower at mag-operate ng sprinkle system para sa safety. In terms of cold climate naman, yung boiler yung tumutulong para mapainit ang tubig na umiikot sa system. While kapag naman sa tag-init,
ang cooling tower ang nagpapalamig dito, na mas magre-result sa mas mababang gastos in energy at mas masasabing effective.